Ate Beng TV, top of the line. Sikat ka! Magandang araw para sa Ate Beng TV Channel 31 or Channel 33. At para naman sa ating programa over DXPM 91.9 Supreme Power FM. Ako po ang inyong abang lingkod, ang nag-iisang diwata, sirena, inkantada sa media. Ate Beng Altamera Sumatra po para sa ating top of the line segment ng Voice of Truth, Voice of Freedom. Hello po sa ating mga televiewers ngayon at hi naman para sa walang sawang nakikinig sa numero 1 mga programa po sa DXPM 91.9. Isang napakagandang panahon po para sa ating lahat, lalong-lalo na dito sa ating top of the line dahil makakasama natin ang hindi basta-bastang mga personalidad or authorities sa Highway Patrol Group po. Kung pag-uusapan po natin ang Highway Patrol Group, syempre naman, ang una pong sasagi ng ating isipan ay yung highway. Ibig sabihin, national highway, thoroughfares, or local highways natin sa buong Pilipinas. At hindi basta-basta talaga ang ating very important na panauhin ngayon dahil isa siyang superintendent. Mga kababayan po natin sa buong Pilipinas dahil po tayo'y naka-YouTube at naka-Ustream. Kung baga, Ustream, ibig sabihin, ang DXPM 91.9 FM ay mapapakinggan buong mundo through www.ustream.tv/channel/Supreme Radio FM. Naku! Umaalingaw-ngaw kaagad-agad ang aming signal buong mundo. At ang aming namang Ate Beng TV Channel 31, mag-YouTube lang. E-tap nyo lang, Ate Beng TV. At siya, makukuha ninyo ang episode na ito ha. Maliban sa live ito, sa Ate Beng TV Channel 31 and Channel 33 sa ating pong Sur Telemedia lokal na cable television po sa buong Davao del Sur. Sa nasabi ko na sa bandaunahan, hindi basta-basta ang dalawang personalidad po natin. Yes, napakilala ko na initially si Superintendent Joy Andrade. At kasama-kasama natin ang isa pang very important personality sa larangan ng komunikasyon, National Telecommunications Commission, Regional Director in the person of Director Joshua De Villago, isang Doctor in Public Administration, RDP. Heto po sila. Ayan! Hello po, Sir Superintendent Joy Andrade ng Highway Patrol Group at Sir Director Joshua Go. Sir, yes, sino mauna sa inyong dalawa? Pareho kayo guwapo at pareho kayo kapustora sa umagang ito. Sir, welcome po sa Ate Beng TV and DXPM 91.9. Magandang umaga po. Nagpapasalamat po kami na kami po ay narito po sa inyong programa. Ako po ay si Superintendent Joy Andrade, ang Deputy Regional Chief ng Highway Patrol 11 dito po sa Davao. Kami po pagkasama po ni Director Go at tinutulungan po kami ni Director Go na ipahatid po sa taong bayan yung aming mga programa. Magandang umaga din, Ate Beng, at magandang umaga sa lahat na nakikinig at lahat ng may sasakyan. Ako po ay sumali rito kasama si Superintendent Andrade dahil one time meron silang liham sa akin. Isa pala akong pinili na maging membro ng Advisory Council ng Regional Highway Patrol for Region 11. Kaya ang aking role dito ngayon is to find, ways and means na itong mga road safety tips at anti-carnapping tips ay maipaabot natin sa karamihan. Magandang umaga sa ating talakayan. Yes, sa top of the line sila ang dalawang actors natin. Siyempre kasama ang kanilang hardcore na mga buddies. Nasa bandang likuran lamang po. Maya-maya ipapakilala yan ni Superintendent at pong Deputy Regional Director. Chief po. Chief po ng Highway Patrol Group.
Ayun nga. Yung nasabi mo kanina, sir, yung ranko mo, yung deputy, ano yung sabi mo, sir? Deputy Regional Chief. Yes, Deputy Regional Chief. Para makilala natin, no? Si sir na napakatangkad po. Talagang bagay-bagay. Makikita yung lahat ng mga carnappers dahil matangkad po. Hindi, di ba, Director? Yes. So, dalawang mga directors sila in their own rights. Sabi ko nga, basta masalang kayo sa top of the line, ito ang segment ng mga actors. Sikat kayo. So, sikat na si Director Siya, Go. sikat ngayon. Sikat din si Superintendent Joy Andrade, sir. Merong Republic Act para sa mandate ng anti-carnapping, anti-hijacking, and syempre pa anti-robbery, anti-highway robbery po. Isa lang Republic Act na yon, sir, no? Yes, ma'am. Alam kong ang karunungan po ninyo ay syempre hindi natin ma-measure kung pag-uusapan po natin ang mga problema sa highway. Ano itong panukalang ito, sir, ng batas? Ito pong Republic Act 6539, ito po yung batas na tumutukoy po sa carnapping. Yung mga ninanakaw pong sasakyan, motor, siya po ay nagbibigay ng mga penalty sa mga nagkukumit o nahuhuli na may dala ng mga wanted na motor vehicle, yung 4 wheels at saka po yung tinatawag na motorcycle. Yes, inuna ko itong Republic Act sa pagtanong po natin dahil ito ang ating basihan sa ating talakayan ngayon. Yes, ma'am. Hindi po ba? Pag-uusapan po natin ang highway problems na kung saan may mga nangyayaring krimen po. At yan po ang specialty, kumbaga, special menu. Yan ang main course ng ating Deputy Regional Chief ng Highway Patrol Group na si Sir Joy Andrade at isa namang consultant dito, no? Membro talaga, ma'am, ng Advisory Council. Isang membro, parang consultant kasi advisory. Parang consultant ng, para na rin consultant, no? Kasi kung membro ka ng team ng Advisory Council, lahat ng anong mga problema dyan, doon ilapag sa iyo, Sir Director, no? Isa lang ako sa marami, ma'am. Isa ikaw sa marami. May nakalimutan kayo, ang Diwata hindi nasali dyan. Ako yun. Hayaan niyo po at sa susunod po, iimbitahan po namin kayo. At maging advisory council namin. Grabe, may Diwata ka, sir, ha? May Diwata. O lilipad-lilipad yung Diwata para hulihin yung mga karna. Pagtawag, Sir Joy Andrade, nakita ko na. Andito na ang Diwata. Puro guys dyan. Walang muse niya, ilagay niya yung Diwata. Tama nga ho, dapat maimbita ka namin. Pumirma po Walang kayo problema, sir. pumirma po kayo ng kontrata sa amin. Na Walang problema, sir. Oo. Basta kasama ang unconditional service na Director Go, dyan ako. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, sir. And then, para sa ating mga nanonood ngayon, hindi ito ordinary na talakayan sa Highway Patrol Group, no? Dahil programa nga ito na makakatulong sa paglutas ng problema sa carnapping, motor napping, and theft. Ibig sabihin, pag nanakaw ng tumatakbong mga bikulo, bisikleta, isa na doon, sir, no? At saka mga 4 wheels. Ngayon, pag-usapan muna natin, sir, itong vision and mission ng Highway Patrol Group. Dahil bawat naman na activity na gagawin po natin, meron tinatawag na feasibility study. Anong inputs natin? Isa na dyan sa inputs, sir, etong vision and mission. Kung saan doon gagana ang inyong energy. Dahil may mission, meron kayong target, di ba? May vision po kayo. O, di ba? Yung mission, nandyan na, napaloob na, sir. Yung kabuuan ng inyong accomplishment kung na-accomplish po ba? Sige, sir. Ang Highway Patrol po ay meron po kami vision. Kagaya po na nabanggit nyo kanina, babasahin ko po. Ang Highway Patrol po, sa pamamagitan po ng ating Almighty God sa 2030 po, shall be high
Third guardians of the highways, ito sila. Maka Diyos. Baka Diyos, nasa sa puso, no? Yung, siyempre, pag watch out, sila yung mga watchdog sa highway. With all God's presence invocation, di ba? I-invoke po ninyo ang presence ng God. Sabi naman ni Director ko sa akin, palagi pag nag-uusap kami, nandoon palagi yung biblical lines, no? Na mag-i-enlighten po sa ating lahat, totoo yan. At ina-apply nyo yan, talagang ma-accomplish yung anong gusto po ninyo i-accomplish with the Lord. God-centered guardians of the highways working in partnership sa ating community. So, walang kinikilingan, walang pinapaboran kahit sinong biktima ng anti-hijacking ay carnapping and robbery. Yan po ay susugurin ni Sir. Talagang sasakluluhan po nila. Yes. At ang mandate naman ng ating Highway Patrol Group, Sir, susulit-sulitin na natin mga informasyon dito. Minsan lang kayo lalapag dito sa amin, sa ATBank TV. Sige po, Sir. Yung mandate po namin is to enforce anti-carnapping, yung Republic Act 6539 po, yung anti-hijacking, anti-highway robbery, and yung promote road safety along the highway again, and major thoroughfares po. Kasama na rin po yung mission namin, yung ensure all highway are safe for and secured, ma'am. Yan ang vision, mandate, at mission. Ngayon naman kung mayroong mission, kung mayroong mission, mayroong mandate, ay mayroong vision. Ano naman ang talagang nakaukol na functions, no? Ano ba mga functions dito? Siyempre, di ba kung magtrabaho tayo, meron kanya-kanyang job description yun, sir? Di ba, Director? Sa opisina po ninyo, iba-ibang department yun, may nakatoka na ito. Ito yung respective functions po. Ito namang Highway Patrol Group, iba naman sa mga nagta-traffic dyan, di ba? Iba yung functions ninyo, sir. Nakatalaga doon yung mga traffic natin, pag may mga aksidente, silang sasaklolo. Pero may kinakarnap, kayo yun. Yun yung tinatawag nating functions. At saka, yung specific naman functions or job description nating Highway Patrol Group ay siya ngayong ibubuga ni Sir Joy Andrade, ating superintendent po. Special guest ngayon, actor ngayon. Sige po, sir. Meron po tayong 6 na functions, specified po ng SPT po. Yun po yung function namin. Kami po as a special unit po ng PNP, kasi marami po special unit ng PNP. Ang Highway Patrol po is one of the special unit ng PNP. Ang function po namin ay yung spearheaded po ng operation ng against carnapping po. Yan, carnapping. Hijacking, and highway robbery, ma'am. Yes. The second is, ma'am, yung conduct of motorized patrol and to safeguard yung mga road user natin, yung mga biyahero. Yes. Hindi na po yung biyahero, yung mismo pong gumagamit ang pang-araw-araw ng highway. Conduct investigation po. Enforce po yung visitorial power, yung ating nakapalo po kasi dun sa Presidential Decree 1612, yung anti-fencing law, yung visitorial power po. Kinakanda po namin yan sa mga business establishments selling second-hand motor vehicles and spare parts po. Kasi yung inaalam po namin yung mga second-hand parts po ay galing po sa mga legal na source. Yung inuuli niyo yung mga illegal? Yes, ma'am. Kasi okay. Nakapalo po yan dun sa batas po ng PD 1612, yung anti-fencing law. Alam niyo naman po. PD 6112. Yes, ma'am. Yung anti-fencing law. Yes, ma'am. Yung bumili ka ng mga ninanakaw. Yes, ma'am. Di ba subject mo yan? Yes, subject ko yan. Noon sa LLB ko. Yes, sir. Kaunti ko na makalimutan. Reminded ka ngayon. Yes, yes. Yung pangatlo po namin, yung pang-apat po namin, yung nag-maintain po kami ng database. Yung database po namin for wanted motor vehicle and motorcycle. So madali na lang para naka-online kayo? Yes, ma'am. Sa iba pa ninyong branches, no? Yes, ma'am. Very good. Madali na lang mahuli talaga kasi man naka-database. Magpunta doon ng carnapper, dali lang maano yung profile niya, no? Yes, ma'am. Pertaining to sa mga nawawalan sasakyan po at saka yung mga motor. Kaya po nagkikater po kami ng motor vehicle bilang certificate. Yung mga nagta-transfer ng sasakyan. Ganun po yan. Director, high-tech na talaga, no? High-tech using the telcos under NTC.
Kaya Tignan po ninyo. kinuha nila ako Dito na lalabas ang advisory council team natin, no? Nakakonect. Kaya Connect. ang galing pala kung naka-web, no? Naka-web yung inyong work, sir, no? Marami kayong connections. Madali na lang. This morning, nag-drop by ako dyan sa Provincial Highway Patrol Yes. Unit. Oo. Tinignan ko yung proseso nila. Oo. Doon ko lang nalaman din na 11 hours na kukunin nila yung data from Manila. Sisiguruhin nila 11 hours yun. Baka mag-issue sila na cleared. Yun pala ay baka isang oras lang Ang pagitan po. ang pagitan at hindi pala yung tama ay magkaroon ng pagkakamali ng clearance na yun. Nasamping po kasi yung database ng mga nawawalan po sa sakyan. Throughout the Philippines po yan. Throughout the Philippines. Mahirapan mag-register yung mga ninakaw sasakyan dahil naka-database po kayo. Yes, ma'am. Wow! Wala yan noon, no? Kaya mas ang service ngayon ng Highway Patrol Group. Then, yung mga nawawala po rito mga sasakyan at saka yung mga motorsiklo po, pinapaalam po kagad namin sa LTO para mag-blacklist kagad. And, So, you have that line of coordination between the Highway Patrol Group and the Land Transportation Yes, ma'am. Office Yes, ma'am. nationwide. Yes, ma'am. Uy, grabe, no? Pati LTFRB. Land Franchising Yung and ano na po, yung Regulatory LTO na Board. po yung sa registration pa lang po ng sasakyan po. Para hindi na kagad nilang mai-register yung Restro sasakyan. agad. Sir, a part of your... Ay, hindi ka pa po tapos sa functions, no? Hindi pa. Sige, sir. Go ahead muna, sir, bago ako magbigay ng iba pang question. Yes, ma'am. Yung lima po, yung enforce traffic laws and formulate and conduct aggressive road safety educations, programs, and other related projects and activities involving the use of motor vehicles. Yun po yung tinatawag namin, road safety para sa mga gumagamit po ng highway. Kaya meron po kami tinatawag lagi na road safety operation. Safe travel operation po. Ibig sabihin na nakikipag-coordinate kayo ng traffic regulator natin sa PNP. Yes, ma'am. Yes. Wala namang usurpation of functions, sir, dahil there is that quality line of coordination. Yes, ma'am. Most especially po yung lalo ng event natin, yung Undas. Undas. Itong Undas. Busy kayo ngayon? Yes, ma'am. Uy! Busy. Sa gitna ng kabisihan, nandito pa rin si Sir, nagmamile age. Para po sa kalaman ng lahat, hindi sila ang magbenepisyo po dito, tayo. Lalong-lalo na pag may sasakyan tayo, kahit pa motorsiklo. Importante ngayon, yan ang subject ngayon natin mga motor nappers. Yung mga high-end na mga motorsiklo, kahit kinandado na doon sa loob ng bahay, sir, pinapasok pa yan. At ninanakaw. Go ahead po, sir. Yung huli-huli po yung pagbibigay po namin ng escort mission po doon sa mga VIPs. Uy, pwede tayo doon, director. VIPs. Napapa-escort po kami. yung ating mga beauty, baka Napatawa ako makidnap. In fact, my first experience na in-escortan ako, nung na-invite nila ako na maging speaker sa Buong Region 11, Philippine National Police. Yes. So, it was a convocation. Nagulat ako dahil sabi niya, Director, kunin ka namin sa anong. Sabi ko, wag na. Diyan na lang sa may katitipan talaga kasi hindi ako sanay. Pero nung Sarap siguro ng feeling, no? pagkatapos kong magsalita, nandun na yung dalawang motor cops. Naku, nakita ko na, in-escorta na ako. Grabe May pala. footage ka doon? May- Pwede natin makita sa screen. Oh, hindi ko pina-footage doon. Sayang. First encounter mo pa. Ikaw na lang, ma'am. Ako, pag ma-escort ako ng Highway Patrol Group, ipapa-footage ko talaga. Diba? First time in my life na ini-escort ako. Uy, baka darating ang panahon na yun, hindi natin alam. Baka. Sir, bago po tayo magtapos dito sa functions po, silipin natin ang kanilang Highway Patrol Group building. Malapit sa corner lang, no? Corner ng dyan sa May Kubon Highway. On highway. Bago ba itong building na ito, sir? Matagal na po itong building na to. Actually, mini-maintain po natin yan para dun sa public service po natin. Kasi nakikita po tayo ng mga serbisyo publiko po. Kaya kailangan yung ating opisina, kaaya-aya po para sa mga tambayan. Oh, wow, fully air-conditioned yan, sir, no? Hindi naman po, may parte lang po ng... Pumunta ako kanina. Pinuntahan mo yan, building na yan? Pinuntahan ko yan, yes. May challenge nga akong ibibigay eh.
baka gusto nyong makatulong, pagandahin natin. So, lalagay tayo ng tarpaulin sa labas at lalagyan natin ng hotline numbers. Para pag dumaan kayo dyan, pinto mo na sandali at kunin nyo yung number na meron kaming gagawin dyan. Hindi na ako dadaan dyan. Pagka may problema, doon ako magtawag kay Sir. Tawag. Sir, diretso na ako sa linya mo. Marami. Kukunan mo lang ng Hindi. Tama ka, Sir. Tama ka, please, Director. para tulungan natin. Tulungan natin. Kasi tulungan natin. sila po ay nagsiservisyo rito. Yeah. Kayo mismo ang mga beneficiaries din. Kaya maganda na tingnan natin na lang ang footage ni Ate Bing dagan ito. Yeah. Mag-isip na kayo kung anong pwede nyong magawang tulong. Maraming mga negosyanteng nanonood ngayon. Salamat. Maraming may mga sasakyan na nanonood ngayon. Alam natin na sila po ay may pusong mamon para po dito. Yes, ma'am. Yes. So, yan po ang building ng Highway Patrol Group, no? Alam niyo naman kung nasa gobyerno, di po ba? Di ba? Kung nasa gobyerno, ang proseso ay mahaba. Mahaba bago tayo makaka-obtain ng anumang development na dapat i-introduce po natin, di ba? At mas masarap kung tayo po, mga citizens of the Philippines na nagmamahal po sa ganitong uri ng undertaking, alam namin, no? Na mabibless din sila. Maganda, this is a good province naman. Yes. Baka matulungan ng provincial government na pagandahin Ay, naman totoo po natin. yan. Totoo po yan. At masisili po natin yan. Salamat. Yes. Okay. Now, may mga serbisyong binibigay po kayo. Services offered po para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga big vehikulo. Yes, ma'am. Meron po. Meron po kami service offer, yung insurance po ng motor vehicle clearance certificate para po dun sa mga original and new registration po sa sasakyan. Meron din po kami record check. Ito po yung pinakamaganda, yung record check po. Kasi hindi naman na lahat ng tao dito nakakabili ng brand new. Yung iba po bumibili ng second hand. Para maprotektahan po namin yung pera nyo na pinaghirapan nyo po sa loob ng maraming taon at gusto nyo mag-invest ng sasakyan at nakapili po kayo ng segunda mano. Mapag-ingatan po yung pinag-ipunan ng pera, yung pinag-ipunan na mahabang panahon. Bigyan natin ng emphasis, Superintendent Joy Andrade, no? Ito na nga, para makaiwas sa pagbili ng hot car. Yes, ma'am. Yun, di ba? Hot car? Hot car, ma'am. Yes, basta hot car, init na init. Mainit yan. Ibig sabihin, yan ay mga carnap cars. Yes, Yan, mga hot cars, para maiwasan na makabili ng mga hot cars. Idaan nyo muna ang record. Baka peke yung plate number. Hindi masusi man yun, no? So, sa chassis ba yun? Yun po yung aming specialty. Yan, specialty pala. May mga sekreto dyan. Mga sekreto po yan na ang higher patulong po ang Nagagalam. Oo. Kaya pala, na problema yung aking kaibigan. Nakabili siya ng second hand. Montero. Tapos, buti na lang. Kasi pagbili niya, hindi niya pinasusi ng Highway Patrol Group. Ngayon, pag-register ngayon, last year yan nabili. Registration naman ngayon, 2015. Nag-expire na yung registration. Yan ngayon na bara. Ayaw i-renew ng LTO kung hindi ma-verify dahil segunda mano yung kanyang. Iba pa yung may-ari noon. Pag-verify, mabuti na lang. Pero na-delay yung registration niya. Na-delay yung registration dahil matagal pa kasi nandun sa Kidapawan, umuwi pa siya dito, may tao doon sa LTO, inkargado, sabi, umuwi ka muna dito. Imbis magtagal pa siya sa Kidapawan, bumalik siya kaagad para ipasusi muna kung hindi ba hot car yung nabili niya. Trabaho pala yun ng Highway Patrol Group. Yung tinatawag ko natin record check. Record check. So, Kaya huwag sanang mainip. Magkaroon tayo ng pasensya. Kasi sa atin pa rin yung advantages kapag inalaw natin na magpa-record check. may bayad ba yun? Magbabayad po. Meron po fee sa bangko, pinabalita Sa po. bangko, nagbabayad. Nakita ko land bank eh. Para malaman natin, di ba? Para makahanda na magpa-record check, sir. Meron po yan ng order of payment po. Binibigyan po. More or less,
Depende po dun sa transaction na. Okay. Depende sa card din na siguro ipa-check. Doon po sa transaction na magiging mga... May category po. May category yes. po doon. So, ito, emphasize lang po natin no, na may konting payment po para record check dahil doon sa bangko naman, ihuhulog yung payment. Sa land bank talaga. Sa land bank. Nandun sa kanilang chart, flow chart. Sa bangko ng gobyerno. Land bank. Yun. Hindi Land sa kanila. Bank of the Philippines. So, yan po. Lahat po ay valid lahat. Transparent. Yes, transparent governance ng Highway Patrol Group. Tutulungan lang po tayo para hindi tayo magiging biktima ng carnap na mga vehicle na pwede natin mabili kung walang record check. Yung po, sir, congratulations. Marami pa bang services? Marami pa po. Yung mga change of ownership, nakabili, ililipat po sa pangalan. Sa inyo yun? Certificate po yung binibigay po namin, clearance po. Yung tinatawag na motor vehicle clearance certificate po, nadadalhin sa LTO para yung estado po ng rehistro, mapalitan po sa pangalan nyo na. Magaling, no? Madali na lang kasi may certificate of ownership na. Yes, ma'am. Yes, sir. Yung change of engine and chassis, alam nyo naman po, yung ibang mga... Sir, sandali. Yung kailangan ng change of ownership, yung deed of sale. Yes, tama Ayan. po kayo. Hindi ba? So, Deed of bago sale. tayo pupunta sa iba pa namang services offered, kung kailangan ninyo ng certificate of ownership, dalahan ninyo yung deed of sale. And the original ORCR. And the original ORCR. Mas mabuti tayo malaman natin mga walang sawang nanonood dito, sir, kung ano yung mga requirements para hindi sila magbalik-balik sa kanilang transaction po to obtain the certificate of ownership. Yes, ma'am. Di ba, Director? Yes, ma'am. Madali na lang yon. Kaya pinapa-live na natin ito. Yes. Para yung hindi naaabot. Alam po ninyo, kung wala itong ganitong uri ng talakayan, sir, ako mismo hindi alam na ganito pala yung proseso dapat. At saka, lahat tayo makikinabang. Pati na mga kabataan, yung mga bagong tubo na ngayon na nag-iisip pa na mag-ipon para makakuha ng car, dapat malaman nila ito. Yes, ma'am. Yes, sir. Go ahead, sir. Meron pa po tayo yung certificate of change of engine. Alam niyo naman po yung mga sasakyan, lalo-lalo na may mga pampaserong jeep, yung mga truck, nasisira po yan. Magpapalit po sila ng makina. Kaya, Paalam sa inyo. Opo, magpapaalam sa amin at titignan po namin yung nabili po nilang makina kung may mga kaukulang papel. Kasi cover naman po yan ng stock report galing po ng LTO. Pag bumibili ng kung ano man na isang ng parte ng sasakyan, kung hindi po siya cover ng mga resibo. Problema pala yun, no? Yes, ma'am. Nahirapan sila sa re-registration kanilang mga sasakyan. Halimbawa, magkakaganon. Magkaganon po, mahirapan po. Kawawa naman kung ginagamit po nila pang hanap buhay po yung sasakyan. Totoo po yan. Mawawalan sila ng hanap buhay dahil hindi na makakalarga. Yes. Hindi na gagana yung kanilang Magiging illegal yung biyahe nila kung wala yung mga requirements na yun. Yes, ma'am. Kasi hindi po mariregister yung sasakyan po. Oo nga. Yes, sir. Masaklap dyan baka pag na-disgrasya, paano ngayon yung babayad doon? Ay, nako, malaking responsibilidad sa operator ng sasakyan, vehicle owner, at saka pati na sa driver. Kasi equal liability yun sa driver at saka motor vehicle owner. Yes, sir. Meron pa po tayo yung change body design po. Yung mga negosyante, binago nila yung description ng sasakyan nila kasi dumadami yung kanilang load. Dinadagdagan po nila ng... Pinapakyut nila yung yes, ma'am. Change body design nagiging... yung nagkakaroon na ng roll bar kasi dapat protektahan yung mga goods. Kaya yung body design, kasi nandun po ang description sa certificate of registration. Kaya kailangan ayusin po nila. Yung permit to assemble po, kasama na rin po, nagbibigay kami ng permit para yung mga kababayan natin na mag-engage po dun sa pagbuo ng sasakyan ay mabigyan po namin sila ng permit to assemble para ngayon sa negosyo po. So pati yung sa motor, Kernel. Sa Sidecar. Sidecar po. Sidecar, paano yung may mga bagong mga lights na i-connect doon sa single motor? Sa design na yun, sa design. Nasa design na po yun, sa description na po ng sasakyan. Doon pa rin kami pupunta sa inyo. Hindi na po, sa LTO na po yun. Kung wala po talagang pagbabago na may iba doon sa description na nakapalood po doon sa certificate of registration, hindi po pababago ng LTO yan.
Ah, Susi, maraming kaalaman po tayo dito. Pati na-change ng color. Yun, change color po ma'am. Obligado kasi nakapaloob po yan doon sa description ng sasakyan. Ito ang pinakagrabe. Kung magpa-assemble ka pala, dadaan sa kanila. Yes ma'am. Permit to assemble. Yes ma'am. Halimbawa, magpa-assemble ka ng sasakyan na gusto mo, hindi naman galing sa manufacturing industry yon ng mga cars, di po ba? Yes ma'am. Gusto mo lang na iba yung design mo, pa-assemble ka, ganito. Yun, permit to assemble bago nila gagawin yun. Bago po nila gawin. Kasi hanapin po namin yung mga source ng mga chassis niya, tsaka yung... Uy, matrabahoso. Matrabaho. Kayo pa maghanap. Hindi po, sila po, hanapin po namin yung source nila. Yung, Doon sa pag- pag-inspection. Pag-inspection po. Yun na po ang mga sinasagin sa amin. Pag nasa order po yun, at legal lahat po yung mga dokumento, at wala po sa database namin yung mga pinaghahanap ng mga sasakyan, ay bibigyan po kagad namin ng motor vehicle clearance certificate. Ganun Yes, po sir. kabilis. Oo. So, meron po dito for second-hand motor vehicle buyers. Yes, ma'am. You may proceed to our HPG Motor Vehicle Clearance Division. Yes, ma'am. Doon pa sa Davao, sa Camp Crame, Manila. Meron po tayo, all over the Philippines po, meron na, nakikita na po tayo nito. Okay. Dito po sa Hindi na atin- kailangan pupunta sa Camp Hindi na po Crame. kailangan pumunta. Dito po sa ating probinsya, nandito That's na po good. yung mga tao natin para tulungan po yung mga kababayan natin para dito po sa motor vehicle clearance. Oo nga, no? May mga branches kayo May mga all over branches. the Philippines Yes, na nandito po sa brochure. Marami-rami po, sir, no? Marami. Yes. So, di ba, Director? Ano itong mga branches, Director? Well, we have Quezon City, Novaliches Motor Vehicle Satellite, we have La Luma, Pasig, Caloocan, Manila Motor, Pasay City. So, at dito sa ating rehiyon, Meron po. per province na yan. Per province na po. Per province na. Davao del Sur, Davao. Sino ang head ng natin? Davao del Sur. Ang head po ng ating clearance, si SP Otto Nelson Dano, nandito po sa likod Sir, kasama. si Nelson. Yan, si Nelson dito. Ito po yung Hi, sir. Ay, ito pala. I-focus natin sa camera. Hi, sir. Kayo po ang head sa clearance po. clearance. Palakas kayo ni sir. Dano? Dano po, ma'am. Walang inye. Kasi may danyo dito. Marami. Yes. Taga-Digo siguro ito. Si Sir Dano? Kidapawan. Wow. Malalagpasan lang niya ang Digos. Neighboring, Dadaanan lang neighboring. niya. Yes, sir. So, maraming salamat po. Si Sa Sir. ating Colonel, sa ating Davao Occidental, sino ba? Ang provincial team leader po natin ay si Chief Inspector Daniel Gueda po. Gueda. So iba na 'yon doon. Ito na po yun. Iba na. Sa ating Kumbal, Si Senior Inspector Campomanes po. Campomanes, Davao del Norte, Si Inspector Jerry Galan po. Galan, and then Davao Oriental. Kaya formerly po si Inspector Tabiles, ang problema lang po ay napaldan po. Naredim po Naredim. napunta po ng Region 3. Ngayon po magde-designate kami ng OIC. Inihintay lang po namin yung regional chief namin para siya po ang mamili. Okay. Kaya tinanong ko lang 'yon, Ma'am Bing, para ma-validate na mayroon talaga per province na ang ganitong mga services offered. Yes. Except Davao pa, kasi nandun regional. Okay. Diyan tayo, no? Live na tayo. May kuryente na. Yes, ma'am. Balik tayo doon. Yes, ma'am. No, napag-usapan na po namin ang services offered pero kailangan itong malaman ng ating mga kababayan. Dito tayo, tapos na tayo sa vision. I-recap na lang namin, no? Vision, mandate, mission, and functions. No? Sa Atibeng TV, top of the line, malalaman po natin ang kabuuan ng mga functions. Ngayon naman dito, focus tayo sa services offered po, Sir Joy. Yes, ma'am. Highway Patrol Group ay talagang nag-i-implement ng Republic Act. 6539. Ito, Yung yes, sir. anti-carnapping law po. Anti-carnapping law, hijacking, and anti-highway robbery. So, magiging masaya ngayon ang ating mga motor vehicle owners, motorcycle owners, dahil para sa inyo ihialay itong episode na ito. Yes, sir. So, sa services offered po tayo, sir,
No, marami po tayong pwedeng ialay sa atin na bago tayo magbili ng mga bihikulo, kailangan may mga clearances, may mga record check. Hindi po ba, sir? Kayo po? Yun po, yung service offer po namin sa Highway Patrol, yung nakikater po kami for the record check of your second-hand motor vehicle bago nyo bilhin po. Kailangan po i-record check natin yan. Yung change of ownership, yung change of engine, kung nasira po yung makina nyo at hindi na po pwedeng gamitin, bibigyan po natin ng clearance yan. Yung pag nais nyo pong baguhin yung description po ng sasakyan nyo, yung tinatawag po namin change body design. Yung gusto nyo naman pong paltan, yung kulay ng sasakyan nyo, from red to yellow, or as you may, pwede po namin yan, change color po yan. Yung permit to assemble, yung mga gustong luminya po, yun sa pag-assemble po ng mga sasakyan. Yan po yung mga service offer namin. Meron pa rin po kami service offer pa, yung mga nawawalan po ng mga motor at yung mga 4 wheels po. Kami po ay nagkikater doon sa mga nagre-report ng nawalan mga sasakyan. Most especially po yung motorsiklo. Kaya yan po yung problema natin na kinaharap ngayon, yung motorsiklo po. Kami po ay nagkikater for nationwide alarm for carnap motor napping po. Yung mga motor na po ninakaw. Yung certificate of non-recovery, kung ano yung pong insurance, kung may insurance po yung sasakyan nyo. Yung lifting of alarm, certificate, kasama rin po yan. Yung re-stamping po. As a result of carnapping, kasi minsan, pag kinarnap po yung sasakyan, yung mga tao na may kinalaman, binabago po nila yung chassis at saka yung engine. Through the expertise ng ating crime lab, nare-restore po nila yan. Nare-restore po nila yan. Ngayon, pag hindi na po talaga ma-restore, at yung sasakyan po nyo beyond restoration na, doon po sa opisina namin, magre-request po kayo ng re-stamping para mabigyan ulit po ng new sets of chassis at saka engine number doon po sa sasakyan nyo. Yung pong galing po doon, yung mga nabulok pong chassis number, alam nyo naman po, yung mga pampaserong jeep na nabubulok po yung pangilalim, yung chassis po, nabubulok po yan. Sa araw-araw pong ginagamit, nabubulok yan. Minsan po, hindi na po natin napapansin na wala na po talaga yung identification na chassis number. Tinutulungan po namin yan na ma-re-stamp po. Kailangan lang po ipakita yung mga katibayan na yung sasakyan nyo po ay kayo ang may-ari. Yes, sir, no? So, yun na yun. Ang dami nating nalaman, no? Ukol po sa pagpagana legal ng ating mga sasakyan. Di naman maganda na mag-operate tayo, no? Na mga sasakyan na illegal. Siyempre, para tayong nagtatago palagi sa dilim niyan, Director. Para hinahabol ka sarili mong multo. Oo. At saka magiging liability po tayo sa ating komunidad kung ganun. Sir, may napansin akong other services offered para sa pag-report ng mga carnap vehicles. Ayun po, yung nationwide alarm po, kinikater po yung kanina pong binanggit natin. Oo. Ayun na yun. Yes, ma'am. Yes, yun na yung mga nabanggit po ninyo. Yes, dahil nga dyan, Colonel Andrade, Ma'am Bing, meron nga akong ginawa na pagpasabilis, no? Pasa text sa ating mga heads ng various provinces. For example, nag-text sa akin si Mayor Bong Andamon of Santo Tomas. Yes, sir. Sabi niya, Director, paki-text broadcast. Raider. Siyempre, kung Raider, motor yan. Yes, Anong klase ba yung Raider? Suzuki Raider. 150, color black. Plate number LA90144. And then, sinabi niya rito, Carnap, 11:30 in the morning. Owner Joseph Giraga, please monitor from Mayor Bong Andamon, Santo Tomas. Kaya I immediately pass ito kay Colonel Superintendent Joy Andrade, pati yung sa mga provincial heads natin. At siyempre, sa mga ibang civic com para maraming makakita kaagad. So, ito yung participation. Siguro, ito nga siguro ang reason bakit kinuha kong kasali sa Advisory Council kasi
maliban na merong load. It's a calling. It's a vocation. It's a calling na matulungan mo sila. So yun ang example na tambalan ng mga various national government agencies. Oo. Kumbaga partnership yan para lalo mapapatupad yung mga likain nila. Sabi ni Colonel Superintendent Joy Andrade, isasali ka na maging membro ng council. Nag-iisang diwata. Isang diwata. Diba? Powerful. Powerful. May dala ako magic wand eh. Para pang pitik sa mga carnappers. Hindi po ba? Sir, pag-usapan daw natin itong mga carnap vehicles, no? Kawawa naman yung mga motor vehicle owners, yung mga motorcycle owners, no? Dahil hindi lang yan nangyayari dito sa atin sa Mindanao. Pati na sa Visayas and Luzon. Isa itong malaking sindikato, hindi po ba? Tama po kayo. Ano pong experience po ninyo sa ganitong uri ng mga problema? Dami bang dumudulog sa inyong tanggapan para po ma-resolve ang mga kaso ito, sir? Actually, ma'am, talagang problema po yan yung nakawang po ng motor. Kahit hindi lang po rito sa ating region. Yung mga nasa Luzon po and sa Visayas, problema rin po nila. Lagi! Yes, ma'am. Ano bang statistics niyan? Ilan ba ang narehistrong motor sa buong Pilipinas? At araw-araw, ilan ba ang nakakarnak based on the reports, Colonel, kung meron kang dyan? Yung sa atin lang po, meron po tayo rito, yung versus lang po sa region. Region 11 Sir, tayo. laging handa, oh. Region 11, Sa region lang po. Nandito sa data namin, yung mga nawawalang motor. Grabe, sir, no? May picture pa. Ito po, yung mga hinuli po natin, may mga waran. May waran. Sa karnaping po. Wala dyan ang mukha ni Sandy. Wala naman po. Sige, sige. Marami po tayo. Talaga sa totoo lang, sa statistika po. Sige daw. For this month, meron ba dyan? Kung wala, municipality tayo. Saan bang mas maraming... Okay. Sa Davao del Sur pa lang po Davao del Sur. Oh, may records kayo sa Davao del Sur, no? Meron po. Carla. Ilan na ba yung atong tingnan nga natin yung So data? far sa Davao del Sur, sir, 9 na, sir. 9 this month. 9 po this month. Last 2015, siya ang na motor na. October po, ma'am. Motor yon, motor. Yes, ma'am. Ito po. Wala pang history na na-carnap dito sa Davao del Sur, sir, no? Wala po. Wala pa. So, motor napping. Motor napping po. Andito po yung statistic po natin. From yung assessment po namin. Yung Davao City, nandito rin po. Sa Davao Sur. Mas marami siguro sa Davao City kasi city yun, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Sa Oriental po, mas marami rin. 68. Sa Oriental po. Sa city, director? Sa Davao City. Davao City po. Meron na pong total na 45 po. 5. 45 sa Davao City in 2015 na motor nap. Yes, ma'am. Wow. Ano po yan? 2014 po. 14. 2014, Yes, ma'am. 45. Yung sa 2015 po, is bumaba po tayo ng 29. 29 na lang. Yes, ma'am. Sa Davao Norte po, last year po is 60. Ngayon po is 19 po. Very good. Bumaba rin na crime Bumaba po nila sa yan. motor napping. Kasi Sa Del Norte. Yes, Sa ma'am. Davao del Sur naman, Davao del Sur po, may 43 po tayo last year. 2014. 2014 sa bumaba din. 21 na lang po. Ngayon, Yes, 21 po. nabuhay naman ang Davao del Sur, 50%, ha? 50%, no? Hanggang maaari po, binababa po Sir, namin bigay yan. mo sa akin yung data na yan para Yung Oriental po, yun na masaklap. Davao Oriental. Yes, ma'am. 12 noon. 12 noon, ma'am. Nag-increase po sila ng 68. 68. Sa Davao Oriental, Davao Oriental. top notcher sila sa 2015. Ibig sabihin, maraming mayaman doon dahil maraming nakakabili ng motorcycles. Lumipat ang mga carnappers dito doon sa Davao Oriental. Maraming nagpapautang. Marami nagpapaw. Kasi nakita ko naman, marami ng motorcycle stores. Marami nagpapautang. mura lang Kasakit yung... naman. Sige, Oo. kabayad, wala ng motor mo. Yun na. Diba? Diba, sir, no? Yun na. Sa Compostela Valley po, ma'am, noon po, noong 2014, 20. Ngayon po is 12. Talaga.
20? So 12 na lang ngayon. Congratulations sa Combal. Yes, ma'am. Kasi yun po yung trust ng ating pamunuan na hanggat maaari, maibaba natin yung reporting of carnapping, most especially po sa motorcycle. And we have a project, ma'am, yung mga suspect na may mga warrant of arrest involving carnapping. Dito, sir. Involving carnapping, ma'am, ini-implement namin yun para mabawasan po, ma'am, sila sa community at may balik natin sa fold of the law. So, halimbawa, sir, ganito. Siyempre, no, may police power din kayo. Yes, ma'am. Pero, yung manpower sa paghuli ba, di ba, kailangan manpower din. Kailangan si sir naman mag-iisa. O yung mga tauhan nila, huhulihin yung armado na carnapper, di ba? Meron kayong reinforcement ng mga PNP members din. Yes, ma'am. Actually, meron po kaming special operation team. Okay. Yun. Yun po ang unang tumitik-tik kung nasaan po yung mga yan. Pag kailangan po natin ng augmentation, humihingi po kami ng augmentation sa mga local police po. Yes. Hindi naman po natin kakayanin mag-isa. Oo, Kailangan din eh. po natin yung tulong ng Pwede local man, police. manghuli kayo kasi may police power kayo. Yes, Pero naman, yung pwersa ba, di ba? Persa po. To make it very secure and safety naman yung rules of engagement natin, sir, kailangan mag-augment ng team. Tama po kayo. Reinforcement. Para naman na nakikinig ngayon ng mga carnappers, matatakot din sila. Na Tama. mayroon kayong eksaktong pwersa kung sila ay huhulihin. Alam ko, sir, may mensahe kayong gusto iparating sa mga taong nangangarnap at nakikinig at nanonood ngayon, kung mayroon man, di po ba? Siyempre, nanonood din yan ng telebisyon. Siyempre, para updated. Para updated. Kung may mahuhuli ba o wala. Di po ba? Dapat mag-surrender na sila. Hindi naman nun nila may tatago ng habang buhay yan. Siguradong mahuhuli rin po sila. Kaya dapat iwasan na nila yung ganung mga activity kasi nakakaperwisyo lang po sila sa mga taong bayan. Lalo na po yung mga naghirap na nagsubi ng kanilang pera para lang makabili ng sasakyan at mawawala rin sa isang saglit lang. Oo. Dapat mga kababayan po natin yan, pinahihirapan natin yung mga kababayan natin. Kaya kung ako sa kanila, marami naman paraan para magkaroon ka ng hanap buhay. Kasi yung motor po, madaling madaling mawala yan at madaling chap-chapin. Alam po namin yan at hindi pwede nila ipagkait sa amin yan. China-chap-chap po yan at binebenta dun sa mga illegalista nating mga kababayan na nagbebenta ng second-hand motor parts. Kaya yun ang pinagmamasdan namin kung saan talaga sila, anong trailing nila. At hindi sila tatagal, mahuhuli rin po natin sila. Yes, sir. At para naman wala nang kita mga carnappers, magbigay tayo ng anti-carnapping tips, Director. Tama. O, di ba? Para walang kita ang mga carnappers at wala na silang ika-carnap or i-motornap or theft, di ba? Yes, ma'am. Ikaw na, kayong dalawa, sir. Kasi medyo marami-rami, hati lang kayo. Ako rito, advisory council member. Ikaw dyan. Dapat yung actor ngayon, si Superintendent Joy Andrade, dapat siya magsalita. Kasi, bakit Joy ba yung pangalan ni Superintendent? Kasi ipinanganak siyang December 24. Uy! Oo. Pareho tayo ng birthday, pero Oo. ako December 25. Di ba? Magkalapit lang na, isang tulog lang. Sa tulog mga Tama. bagitan. Ba, Tama. isa na nating birthday So, natin. this morning, Ma'am Bing, si Superintendent Joy Andrade talaga ang magdi-discuss nito. At dito ako ngayon para makinig at tutulong din kung anong paraan pa ang ma-inform ang public. Ano ma'am, okay sa kanya? Yes! Sige, ikaw So na. wala nang hanap buhay ang mga carnappers ngayon pag ito ay gagawin ng ating mga motor vehicle owners. Kayo na po. Tama po kayo, ma'am. Ito po, meron po tayong anti-carnapping tips. Yung number 1 po, siguraduhin laging nakakandado ang mga pintuan ng sasakyan at sarado ang mga bintana habang nakahimpil o naglalakbay. Ito po yung nakatuon lang po dun sa mga 4 wheels motor vehicle. Okay. Apat ang gulong. 4 ang gulong po. Igarahe po ang sasakyan sa ligtas at protektadong lugar. Yan po ay intended sa mga motorsiklo, yung may dalang motorsiklo. Kasi yung iba, napapansin namin, dahil sa mga datos po natin, iniiwanan na lang basta-basta yung mga motorsiklo nila kung saan-saan.
Kaya nga, madali na lang nakawin. Madaling nakawin. Nung nasa ibang region no kami, nahuli ho namin kung paano isampa yung motor sa van o kaya doon sa mga close van. 2 tao lang po, kayang-kayang bitbitin yan. At pagbalik mo doon sa lugar na pinagparadaan po ng motor, wala na po siya. Ay, kahit hindi pa andarin, bubuhatin lang. Bubuhatin lang po yan. Ibig sabihin, may nakaamba na van. Van, may mga estilo po yan eh. Meron pong yung ginagamit nila van, yung iba naman meron yung magic key na sinisira nila yung mismong lock ng motor, ma'am. Kaya nga laging sinasabi namin, kung may dala kayong motor, be sure lang na yung motor nyo, igarahin nyo naman dun sa may mga bantay at sa mga lugar na may mailaw at maraming tao na makikita. Hindi yung tinatago nyo yung sasakyan, yung motor nyo, kung saan nyo na lang po iniiwan. At kung may kasama kayo, 2 at walang makapagbantay, di ang isa maiwan na lang muna. Yung isa ang pupunta doon sa transaksyon. Huwag iwanan na mag-isa yung motor. Kasi hindi yan chinilas na kung saan mo ilalagay yung motor mo. No? So pag mahal nila yung mga motorsiklo ninyo, huwag mong iwanan. Oo. Para hindi asawa yan Diba? Mamahalin. Katawa si Sir Rock. Mamahalin yung sasakyan ninyo. Bitbitin talaga. Parang asawa nga Oo, ma'am. Amen. Amen. Okay, sir. Yung pangatlo po, huwag mag-iwan ng mga mamahaling bagay sa loob gamit sa loob ng sasakyan. Kaya meron tayong tinatawag na bukas kotse. Bukas kotse. Binabasag po yung mga salamin, kinukuha po yung mga importanteng bagay dun sa loob. True diamond cutter daw yan. Meron po, posible po. Posible pong gamitin yun kasi yung glass cutter, sandali lang po yan. Lalo na kung nakatint yung sasakyan nyo. Nako. Kung nakatin? Siyempre po, hindi ko kagad babaksak yun. Hindi ko kuha ng ingay. Ng ingay po. Yun nga, attention no. Kasi pag bumaksak po yan, ang baksak po niya sa loob. Hindi mag-iingay. So, tanggalin na natin yung tint. Hindi naman po. Kapalitan na natin ang kortina. Yun importante lang po na wag talaga maglagay na makakapag-attract po dun sa mga magnanakaw na buksan yung sasakyan nyo, yung mga bukas kotse po at kuhanin yung mga importanteng bagay nyo. Yung pang-apat po, ugaliin pumarada sa maliwanag at ligtas na at protektadong lugar. Yung sinasabi ko kanina, kung may dala kayong motor o anumang sasakyan, iparada nyo yung sasakyan nyo dun sa mga lugar na safety po. Yung may mga car park po tayo rito. Yung may mga establishmento tayo rito merong parking space. May bayad na yun Mas maganda na po yung may bayad at nababantayan po yung mga sasakyan nyo. May accountability. May accountability po. Alin yun? Doon sa may mga storage fees? Yung may mga parking fee po. Parking fee. Maigi yun. Kaysa mawala yung 30,000 kaysa 30 pesos. Hindi yung tips-tips lang. Kasi may mga parking area naman na may nagbabantay na mga, ito. Ano pa, urong pa. Tapos, Ay, yung mga ano po na yun, nakikita po natin dyan, yung nag-guide po. Gag-guide. Nag-guide At siyempre, magbigay ka ng tips, kaya pinaparking ka, binigyan ka ng space. Pwede rin yun. Pwede rin po. Yung may magbabantay, na yung parang kakaroon ka ng tiwala na hindi mawawala po yung sasakyan nyo o kaya yung motor nyo. Ito po, mayroon po pa. Yung huwag maghintay o manatili sa loob ng sasakyan habang ito ay nakaparada. Hindi ba safe yun? Hindi po. Kasi nung nasa ibang region kami, yun ang laging laging nagiging biktima. Lalo na kung ang sasakyan mo ay yung mga high-end. Kasi kung nasa loob ka ng sasakyan, nandun po yung susi ng sasakyan. Nakaandar. Pag kinato kayo at natutukan na kayo, nakukuha kagad. Oo, di ba? Eto, dapat ating driver, no? Save na ng namulat. Save pa ng fuel, di ba? Kung lumabas kayo. Lumabas kayo. Kaya ito yung mga So, hindi pala maganda yung mananatili ka sa loob habang nakapark yung vehicle. Yes, ma'am. Kung nag-aantay ka. Pwede siguro, kung tented yun, isarado mo. Sarado mo, ma'am. Ay, huwag niyong paalam na nandun kayo kasi yung susi, nandun po eh. Lalo na yung mga high-end motor vehicle. Montero, yung... Isang tutok lang ng baril talaga. Madaling kuha niya sa inyo yan. Hindi na kayo makakapalag.
what happened sa Region 3 nung nung nandun pa ako sa Region 3. Alam nyo naman, kilala nyo naman yung mga problema namin. Yes. Ganon nung nangyari. Naghihintay, nakita, nadaanan ng grupo, tinutukan, kinuha po yung sasakyan para kung inagawan kayo ng candy. Kawawa naman. Tapos, Ito po. driver lang nandoon. Yes, sir. Go ahead. Huwag pong humimpil sa alanganing lugar habang naglalakbay. Yung mga alanganing lugar na walang katao-tao po. Minsan, pag nagda-drive po tayo, napagod na tayo eh. Bigla na lang tayong hihinto sa mga alanganing lugar. Eh siyempre, madilim, hindi nadadaanan, walang nakakapansin sa inyo. Pwede po kayong lapitan ng mga masasamang loob. Kaya ang advice po namin, lalo na po yung mga mahahabang biyahe, kung inaantok po kayo, pumunta po kayo dun sa mga gasoline station na may mga gwardiya. At makiusap po kayo na pansamantala na magpahinga muna. Para yung pagod nyo po ay may sun, hindi po lagi bumabiyahe po kayo. Or restaurant na Restaurant po. 24/7. 20%. Lalo na may guardia. May gwardiya may talaga. gwardiya po. Kung malapit sa, kaya kailangan, kung ang takbo nyo malalayo, mas maigi po na malaman nyo na kung ano yung mga dadaanan nyo, na posibleng dadaanan nyo, para makakulan nyo kung saan kayo. Dapat may mapa para Kasi malaman nila. Alamin muna bago umalis. Alamin mo na bago umalis. Meron naman tayong internet, di ba? At kung maigi, nandun sa barangay hall or police station, malapit doon mag-park. Oo. Yung mga lugar na hindi nakakaakit ng yung mga masasamang looban. Tama po kayo, sir. Kapag pinara o pinahinto ng hindi mga kilalang tao, huwag tumigil at sa halip ay dumiretso sa maliwanag, ligtas at mataong lugar o istasyon ng pulis. Yung iba kasi alam nyo naman tayo mga Pilipino, matulungin. Hindi nila alam na yung pumapara sa kanila na humihingi ng tulong, masasamang tao na yun. Nakita, pinara, hinintuan, binigyan ng tulong, yung pala ang katumbas nyo, iaagawin yung Buhay mo pa. sasakyan o kaya yung buhay mo pa. Pero, sir, may isang pulis na biktima dyan sa may Santa Cruz. Kasi mabait na pulis siya eh. May nakita siyang nakalugmok ba na tao. Diyan lang sa highway. Yes, ma'am. Akala niya patay. Yung pala, Drama. asset lang yun, drama eh. Tama po. Binaba niya. Pagbaba niya, tinutukan siya ng baril, inagaw yung baril niya. Pulis niya eh. Kaya nga po, Nahold up pa siya. nahold up po siya. Kawawa naman, pulis na biktima. Yung, So, ito yung sir. Yung ako naman, papunta ng Butuan, siyempre, nag-iisa ako. Hindi pa ako sa National Telecom office pa noon. Bata ka pa noon. May pumara, mga 36. May pumara sa dalawang bata. Bata. O tapos yung pa namang lubak-lubak. Pero sabi ko, sa ganitong oras, alas 8 ng gabi, Bakit siyempre, may bata? papunta daw, pumara kasi highway yun, Sa lubak-lubak. Butuan. Papuntang Bayugan Ono. Kaya naisip ko, bakit sa ganitong oras, hinayaan ng parents yung dalawa? So hindi ako minto, mas lalong binilisan ko. Binanong takbo. Naku, nung nasa unahan, nakita ko doon sa may, waiting shed. Ang dami pala nila. Kung huminto ako doon, sigurado. Pero sa gobyerno naman yung sasakyan eh. Pero ako, baka 6 feet na below the ground. Papalayo lang po yung mga... Kaya yan ang dapat. Mag-isip muna ng marami, huwag yung palaging tumutulong. Hindi lahat ng tulong ay nakakabuti. Totoo. Hindi lahat ng tulong. Yes. Baka yan ang katapusan natin pag sige tayo tulong, di ba, sir? Dahil meron palang sindikatong ganun. Kapag Yes, sir. pinara, Talagang huwag pumara. Kung chicks yung pumara, tapos yung bewang ay... mas lalo na huwag. Kasi yun ang pang-akit doon. Yun ang pang-akit doon. Di ba? Oh. So sabi, oy, ito na yata yun. Sa kumbal? Sa kumbal. May chicks na pumara? Okay, sir. Ang nangyari kasi nung doon sa kumbal, may isang chicks na pumara. Sexy. Sexy. Yay! Binto din ng driver ng container van. Yung lalagyan na hijacking ang resulta nun. Ano nangyari doon sa hijacking? Inagaw yung manubela. Ng babae?
dahil may pinahinto man din ng kan ma'am, yung sasakyan. Huminto pinara yung sasakyan, huminto, sinakay yung babae, tapos hindi sa madilim na lugar, pinahinto din ang dahil iihi daw. Tapos doon na lumabas na yung mga tao. Agaw na ang manubila, itinago yung sasakyan. Tapos yung mga gamit, ang driver iniwan na lang doon sa... Anong karga ng... mga goods sir na yung sa... Millions yun. Millions. Walang suspect hanggang ngayon. Na sa awa ng Diyos ma'am, wala na rin yung chicks din. Dahil napatay na rin. Patay din. Wala na yung chicks. Dahil na, kung naman yung modus niya ma'am. Siya palaging pumapara, tapos ang Yung palaging siya naturo. 6 feet below the ground Yes, na yung ma'am. chikas na yon. So, hindi magandang trabaho yun, mga chikas, ha? Na maging modelo tayo sa mga illegal na mga o sindikato. No? Yes, sir. Maraming salamat, Sir Sir Dano. Meron pa. Meron pa po. Yes. Maglagay ng alarma sa sasakyan o kandado sa mga manibela. Meron na po tayo nakikita yung mga motor natin. May mga alarma na po. At minsan yung pag pinark nila yung motor nila, nilalagyan nila ng kadena mula doon sa mismong batalya ba tawag doon? Yung brace, nilalagyan nila ng kadena. Meron din pong alarma ang motor ngayon. Kaya kung talagang maingat kayo, ito po yung mga maglagay ng alarma sa sasakyan at kandado po. Para madelay man lang. Madelay man lang sila. Yeah. Para na rin deterrent, no? Deterrent na rin po yan kasi pag nakita nilang well secured yung motor o kaya yung sasakyan, sigurado mag-iisip na ako sila. Tama yun, alarma, no? Siguraduhin lang na kung ang may-ari ang nagmamaniho, hindi nag-alarm. Baka naman susugod yung ating mga authorities. Yung pala may-ari ang sumakay. Go ahead, sir. Ito po, iwasan ipagkatiwala ang susi at sasakyan sa mga nais bumili nito. Marami na pong Marami na biktima ng mga marami na po yan. Yun po yung may insidente na po sa Metro Sige, Manila. sir. Yung natatandaan nyo po, yung namatay na negosyante. Hindi ko na po babanggitin yung kanyang pangalan kasi under trial pa yun. Pinagano siya car dealer siya. Iniram ngayon yung sasakyan. Tinest drive. Ayun, hindi na bumalik. Ayan. Pero kilala niya yung tao. Kilala po niya yung tao. Ngayon, tinitrace na. Na-trace na. Tinitrace na po. Kaya kailangan yung susi, siyempre, lagi yung huwag yung pagkakatiwala, manghiram man sino. Mahirap sa Maynila dahil maraming mga bodega. Maraming bodega po. Biglang liko, kaliwa o kanan, yung bodega pala, nakahanda na para doon itago. Grabe ito, mga kampo ng... Kasi kung wala yung mga bodega na yon, very traffic yung Maynila, talagang madakip ka. So, meron din talagang nasisipak na lahat ito. Yes, no? Dito sa atin, wala namang pamilya. Wala po rito sa Davao Region. Yung ganitong modus operandi. So, kalaki naman ng Manila, sir. Hindi po ba? Kaya masaya pa rin tayo sa Region 11. Dito na lang tayo. Huwag tayong tumira doon sa lugar ni Sir Joy. Sige, sir. Kung tayo ibibili ng lumang sasakyan, ito'y ipasuri sa Highway Patrol Group, Motor Vehicle Clearance Division. Yung kanina pong sinasabi namin na bago nyo po bayaran yung second hand na sasakyan na nabili nyo, pakitaan lang muna sa amin yung sasakyan bago kayo magbayara para malaman namin kung yung sasakyan na bibili nyo ay nasa tama at nasa wasto. Yes. Para maprotektahan po namin yung pera pinaghirapan nyo sa mahabang panahon. Totoo yan. So, para hindi masayang yung naipon na pera, Yes, ma'am. kailangan check muna. Record check po, record check. Yes, sir. Doon sa Highway Patrol Group, kung saan may kaukulang opisina sa bawat lugar naman ng riyon. Yes, ma'am. Yes. At, Yung alamin po at itago yung mga importanteng numero ng mga pulisya. ngayon, sir, Sige, i-air basahin mo na yun. natin. Yung inyong mga hotlines. May ballpen na kayo dyan. Ballpen na naman. Ballpen, papel. Kung cellphone. Mamaya may magtawag na, sir. Jakes yung unang tumawag sa hotline. Sige, sir.
Yes, ma'am. Ito po yung ang HPG hotline po natin. Dito po, umpisahan ko muna ho dito sa Digos. Yung opisina po namin, Home provincial court, team. home Home court muna ho tayo. Oo. Huwag muna po tayo tumawid sa Davao at saka sa ibang lugar. Home court hotline. Ayan. So doon yung makikita palagi si Sir Dano. Yes, ma'am. Si Sir Dano ba dito ka, sir? Yes, ma'am. Okay. So si Sir Dano, hindi palagi si Sir Joy doon. Yes, ma'am. Nasa regional office po ako. Abangan ninyo ang number ni Sir Joy Yes, ma'am. sa regional Okay, office. hawak kamay, Ito hawak po. cellphone. Umpisahan ko na po. Yung hotline po dito sa Digos, yung 0921 30 58 274. Dito man yan, sir, no? Yes, ma'am. Ulitin ko po. 0921 30 58 274. Okay, copy. Yan po. Yung hotline. Hotline po ng ano yan, ng provincial team. Mm. Ng Smart yan. Smart. smart po. Okay. May globe ba tayo, Sir 919 man. Superintendent? 0921. That's smart. Smart po. Prefix. Yung ano po natin, yung sa Davao po, sa regional office po. Regional office. May hotline po rin tayo. Oh. 0915 13 47 155. Sa Labo pala ito. Wala Sa ako Davao nito po. Ulitin ko po ulit. 0915 13 47 155. Wala dito. Yung pangalawa pong hotline natin, yung 0939 50 27 934. Ulitin ko po. 0939 50 27 934. Ngayon po, mayroon po tayong PLDT landline. Yung, sige, landline. Landline po. Regional office po ito. 082-097-0405. Ulitin ko po ulit. 082-297-0405. Yan po yung mga hotline po natin dito. Okay. Kompleto na. Complete. Yes. So kung may mga kailangan kayo, alam niyo na kung saan kayo pupunta. At alam na rin ni Ate Bing. Alam ko na rin, hindi ko na phone book yun. Pero hihingi ako kay Sir Dano mamaya-maya. Iwanan namin ng kopya. Yes. Oo. Akin na yung kopya, sir. Yung may number. Nakuha Kuha na. din mo. Sige lang. Hingin ko lang yung binasa ni Sir. Yan po ang ating kabuuan ng anti-carnapping tips, no? Tips. Para sa mga huli na nag-tune in ngayon sa DXPM 91.9 at sa Atibeng TV. Ang ating pong mga actors ngayon ay si Sir Superintendent Joy Andrade, Deputy Regional Chief ng Highway Patrol Group, at ang ating namang membro, isang masugid na member ng Highway Patrol Group Advisory Team na si Director Josue de Villago, ating Doctor in Public Administration ng National Telecommunications Commission. Siya po ang ating Regional Director at masaya po ang ating Highway Patrol Group spearheaded by Sir Joy Andrade dahil syempre nakapartner niya si Director Go. At Itong pagbibigay na-partner ng ko rin yung si Ate B. Yes. At saka si syempre, Joel A. Yes. So ako naman magbasa Yes. ng road safety tips. Yes, Director. Para naman Kung matulungan. bibiyahe at gagamit ng publikong sasakyan. Pampubliko, bakit pampubliko lang ito, Superintendent Andrade? Pwede ba yung privado? Ganon din siguro. Pareho lang po yung publiko kasi pag publiko po maraming lalong pasahero yan. Pasahero. Pinikater niya yung passenger bus, yung mga pasahero. Sige, ikaw natin. Ito'y panawagan din sa mga Radio Civic Club, no? Civicom Radio Group, no? Yung mga Kabalikat, Karancho, Urgent, Dreams, Recon, React, no? At iba pa, no? Basahin ko ito, number 1. Iwasang magsuot ng mamahaling alahas o magdala ng malaking halaga ng salapi. Ay, okay lang ito. Hindi ito mamahal. Mga burloloy. Iwasang Okay lang magsuot. ito, ha? Yung Ah, mga diba? yung mga wedding ring na yan mamahalin. Ay, salamat ako meron eh. Mamahalin nito.
Ay, mahal din yan. Oo. Sa wedding ring, treasure. Tinitreasure. The sentimental value. Pag nawala ito, dududahan pa tayo. Ay, ah. Yan. Kaya magkamatayan na, huwag iwanan ang wedding ring. Yun yan, Oo. diba? Sabi nga nila, may 4 na ring sa Hindi na ibigay. itatanong sa chicks kung may asawa yung isang tao. Pag wala, wala si superintendent eh. Itatanong. Anyway, 4 na ring sa ibibigay daw. Yung unang ring ay engagement ring. Yes. Yung pangalawang ring ay wedding ring. Yes. Yung pangatlo, dahil naglalabada na, sapi ring. Sa ring. At yung pang-apat, dahil sa hirap, nagsasapir na tori ring. Terry ring. So, dalawa lang ibigay natin ha. Engagement ring at saka Wedding ring. wedding ring. Huwag na yung sapi ring and tori ring. Okay? Kawawa naman yun. Oo nga, kawawa. Number 2, ingatan ang dalang cellular phones. O, kita nyo na, may NTC rito, no? O, iba pang gamit na malimit dalhin tuwing bibiyahe o lalakad. O, huwag i-display. O, ingatan ang sinabi ito ba? No? Ingatan ang dalang cellular phones. Dami nang na-snatch. Number 3, iwasan din ang pagdadala ng maraming gamit para hindi mahirapan sa biyahe at nang madali ang paglalakbay. Hawak ang mga daladalahan. Tama. So, what you can carry, no? Kung salay mong madala, yun lang. Huwag masyadong dalhin, parang bakasyon ng isang taon. No? Number 5, mainam na maging maaga sa istasyon ng bus, ng tren, pier, paliparan, para maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwesto ng mga bata, matanda at kababaihan. The last but not the least, mag-ingat sa mga mandurukot, salisigang, laglag, barya at iba pa. Uy. Hanapin ang police assistance booth sa mga paliparan, pier, istasyon ng train at bus terminal. Gusto kong ma-explain ito ni Superintendent Andrade, itong mag-ingat sa mga mandurukot at ano itong laglag, barya. Paano ba ito ginagawa? Yung po nga, alam niyo naman natin yung mandurukot eh. Siyempre, dudukutin yung wallet mo. Yung laglag barya po yan, yung Hulog yung barya. Ihulog talaga yung barya para mawala yung attention mo sa gamit mo. Ito talaga sasabihin natin, barya lang yun, Noy. Di ba? Sa'yo na yan. Sa'yo na yan, barya lang yan. Hawakan mo yung Kukuhanin mga kasi yung attention nyo yan eh. Para yung... Kasi click mo yan. Coins. Oo. Marami pa po yan. Yung salisigang, Yung paano yun? salisigang naman, again, yung salisigang, yung mga ano yan yung Pera. kukuhanin pa rin yung, yung attention mo. Oo. Para mawala yung focus mo sa mga gamit mo. Sasalisihan ka. Siyempre, kung wala ka talaga doon sa focus sa gamit mo at yung focus mo yun nandun sa mga ibang lugar, talagang makukuha nila yung gamit mo. Pati rin siguro yung ano ba, bibili ka. Ito yung pera mo, tapos papalitan ng 1,000, tapos parang mga ganon, di ba? Salisi din Salisi ang rin po ang tawag tawag doon. doon. No? Marami po. Salisi yung cash mo ba? Nabiktima na ako niyan. Sige na, paano yun? Honest confession. Sige. Hindi pa ako director. It is true confession. True Biktima si confession. Director Go. Cebu City. First time kong pumunta ng Cebu noon. At habang Sunday kasi yon, naghanap ako ng simbahan diyan sa may Carbon. Sa tingin siguro ng matanda, bago itong sampa. Kasi alam na alam nila yung kalye. Sabi niya, patulong muna ako. Tapos yung Tagalog niya, parang hindi talaga tunay na Tagalog. Naghihirap magsasalita. Sabi niya, marami akong pera rito. Binuksan yung, binuksan yung papel. Ang daming pera. Sabi ko, ano bang gagawin mo dyan, Manong? Bibili ako ng engine. Yung dinadaanan ko, maraming mga stores. Sabi ko, I'm sorry, magsasamba ako at hindi ako taga rito. Ayun, doon na, tulungan mo ako. Hinawakan ako sa kamay. Maya-maya, meron ng mga nasa unahan. No? Talaga, kung hindi ako sasama, sabi ko, ano bang kailangan nyo? Sabi ko, ito lang relo ko, dalhin nyo. Relo. Nandun yung pera. Pero nung maging director ako, alam ko yung lugar, kaya binalikan ko, dala ko ng mga pulis. Matanda na masyado yung... Yung sumasalisi. Sumasalisi. Sabi ko, na-remember mo pa ako? Ano? Kasi yung classmates ko naman, puro general na ngayon, si Gerald Calima, General Buludo, yung mga general, kasaklang. Kaya humingi ng tawad. Sabi ko, anyway, tapos naman yun. At matanda na rin.
Matanda na, ganun pa rin ang buhay niya. Ganun pa rin. Hindi Kaya, na maasenso. mahirap pala yung magnanakaw at nanakaw din ng panahon. No? Ito pa, kung magdadala ng sariling sasakyan, ito, private, may private vehicle. Tiyaking maayos at walang problema ang sasakyan at tandaan ang salitang blue bagets. Blue bag lang alam ko. Ngayon, blue bagets na. May bagets na. Letter B, battery. Letter L, lights. Letter O, oil. W, water. B, brake. Yung Air. A pa dyan, air. Then gas. E, engine. Then T, tire. And then S, self. Yung parang blue bagets. Dagdag kalaman. Siguraduhin kompleto ang lahat ng dokumento na kailangan sa pagmamaniw. Halimbawa, driver's license, LTO, motor vehicle registration, early warning device, at ang hirap to, paano ba yung etc. Wala ito, saan ba ito mabibili itong etc. And ito pa, from our Highway Patrol Group, iwasan ang one-hand driving kasi nagtitexting yung kanang kamay. Paano na lang yung isang kamay lang? Paano yung pungkol? Sabi niya, 100 na nga kami, Director eh. Tiyaking kontrolado mo ang sasakyan sa lahat ng panahon. Kung may kasamang mga bata, siguraduhin nakalock ang mga pinto. Tama. Last, huwag magmaniho kung ikaw ay nakainom ng alak. Siguraduhin, baka ayaw nang uminom ng tubig. Nakainom ng alak o yung pangpatulog. May mga umiinom ng capsule sa pampatulog. Tranquilizers. Nahihilo o inaantok. Kung maari magsama ng isang extra driver kung malayo ang biyahe. Tama. So, ito po ang mga road safety tips kung bibiyahe at gagamit ng pampublikong sasakyan. Especially ngayong undas, daldala nyo ang mga anak nyo. Ang dami ko ng karanasan dyan. Maraming nadisgrasya, dala-dala galing sa simenteryo. Pag-uwi, sila naman ang inilagay naman sa kabaong. No? So, God forbid, no? Kaya magdasal muna. Idagdag ko lang dito, magdasal muna bago pumunta, magpasalamat din bago sumakay pabalik ng bahay. Kaya sabi ng Highway Patrol Group, imploring the aid, the Almighty God. Yun ang application, practical application. Di ba, Madam Bing? Putting God above all. Above all. Kaya ito lang ang isang ahinsa ng makadiyos. Kasi hindi ko nakita sa mga vision ng mga national government agencies, ito lang sa kanila, imploring the aid, the Almighty. Kita mo na agad, God agad. So, congratulations. Doon sila humuhugot Talo ng kami lakas. dito Talo kami. Doon sila humuhugot ng lakas. Dahil everything is impossible without God. Yes, ma'am. Tama yun. Yes, sir. At saka, dahil panahon ng undas, Uwi na kami? yes. Hindi. Ang mensahe po natin para sa ating mga vehicle owners, mahirap ang parking ngayon sa mga sementeryo. Tama po kayo. Mahirap po yung mga parking sa mga sementeryo ngayon. So, medyo malayo-layo yung parking nila. Malayo-layo Ano naman ang ating mensahe na ipapabaon sa ating mga kababayan, manonood na magpunta tuwing undas? Mag-ingat lang po. Lagi po niyong gagamitin yung pinamimigay po kasi kaming tips eh. Laging meron po kaming tips. Yung mga dapat tandaan sa araw ng undas. Uy, mayroon pala siyang dala. Iukan natin sa TV. Ayan. Nakatutok ba yan? Tutukan mo nga. Suratin mo na yan mamaya. Okay. Iwanan mo yan ni sir. Iwanan ito. Natin sa TV. Pagbigyan mo rin ako, Superintendent, please. Madam Bing. Sige, basahin niyo, sir. Ikaw, sir, magbasa. Please. Pito ito. Ito po ito. Pinamimigay po namin lahat to. Actually, Yan, silipin natin sa screen. ongoing po to. Kanina po, lumabas na po yung mga tao namin at pinamimigay itong mga flyers namin para sa consumption po ng mga publiko. Oo, talagang gumastos na. Dito sa Digos, nakapag-distribute na tayo. Wala pa. Wala pa ho kasi nandito Dito tayo ngayon. Ako Pagkatapos, pa may kasalanan ngayon, ha? Hindi. mas maganda na nga ho ito, ma'am. May naririnig na po tayo. Kahit Bago hindi pa. na mag-distribute. Yes, Kahit ma'am. hindi na mag-distribute. Marami nanonood ngayon, hindi pa nakapunta doon sa cemetery. Sa cemetery po. Ito po, meron po tayo 7 na mga dapat tandaan sa araw ng undas at sa pagdalaw sa sementeryo.
Yung number 1 po, magdala ng sapat na pagkain at tubig inumin. Bawal ang alak at mga paninda sa loob ng sementeryo. Alam niyo po natin, pinagbabawal na po yan. Binobroadcast na po ng mga ano yan, ng mga TV station. Pangalawa po, magdala ng pananggalan sa init o ulan. Hindi po natin yung malaman kung uulan o hindi, unpredictable po. Magdala na po tayo ng payong. Number 3 po, bawal magdala ng mga deadly weapons, bladed weapons, mga malalakas na speaker at mga gamit na pangsugal po. Number 4, tiyakin ng mga kandila na nakasindi at hindi makalikha ng sakuna o sunog. Yes. Number 5, payuhan ng mga bata na huwag pagala-gala at mag-ingat sa mga lugar na maraming tao. Lagyan ng ID po yung mga anak po natin. O papel sa kanila para mapagkakailanlan. Number 6, panatiling malinis ang kapaligiran, magdala ng sariling trash can, yung trash bag, na dapat iligpit pagkatapos at itapon sa tamang basurahan. Yung pang-7 po, alamin ang lugar ng First Aid Station at PNP Assistant Booth para sa mga emergency o police assistant. Meron po tayo lahat yan. All over po yan. Sa lahat ng cemetery po, nalalagyan po ng kapulisan po yan. Kasama po ang sa pagtulong po ang Highway Patrol. Ayan po ang ating, Diyos ko naman, makabuluhang mga informasyon na ngayon lang, no? Ay, salute. Ay, salute, really. Ay, salute. Maganda ito. First time ko makakita ng ganito. Oo, na may mga flyers pa. Dapat. Tularan kayo, Sir Joy, no? Talaga. Sa ating mga PNP, na PNP lang talaga, yung mga police, basically, ito mga basic works po nila. Dapat, no? Mayroon sila mga ganitong flyers para sa entrance pa lang ng mga sementeryo. Yun na, ang kanilang ilalagay. Pero kumastos talaga itong PHG, no? RHPO 11, Regional Highway Patrol Unit 11. Maraming salamat, Bing. So, this is exclusive right here. Yes! Exclusive po para sa top of the line. Ang ating mga actors po ay ang bayani ng ating highway. Sila ang heroes, no? On the road. The guardians of the highways. Yes, the guardians of the highway. Si Superintendent Joy Andrade, Deputy Regional Chief ng Highway Patrol Group, at ang atin naman isang butihing director, no? Ng National Telecommunications Commission, na sumani puwersa na rin dahil isa siyang member ng Advisory Council, Director Josue de Villago. Napakabait. Wala pong sweldo itong undertaking niya. Wala. Pero it's pure, unconditional public service. Dahil po gusto niyang tulungan ng Highway Patrol Group with his competence. Share lang niya kung anong mayroon siya. Isang pastor din in his own right. Pastor Director Josue Go. Sir Joy, maraming salamat at we are so much honored to have you here. You could come back anytime with all your team members para po mabigyan nating muli ang ating mga kababayan ng kaukulang mga informasyon ukol po sa ating paggamit ng ating mga sasakyan. Hindi lamang po four-wheel vehicle, pati rin po 10-wheelers, ilang panggulong yan, motorcycle vehicles, pati na rin bisikleta. Teka, merong ka dito at Tibing, meron silang poster. Yes, meron silang poster. Merong poster. Ipapakita natin sa screen. Ito na, Van. Mag-iwan kayo ng isa. Iwanan talaga. Yan. Ayan, sir. Yan, poster na yan. Regional Highway Patrol Unit, Region 11. Yan po. Yan po yung programa po namin. Yung how to avoid being a victim of carnapping, hijacking, and highway robbery. 3-in-1. 3-in-1. At yan ngayon ang pinoposte ninyo sa mga conspicuous places. Yes, ma'am. Tama po kayo. Yes. Yung bang mga lugar na maraming makakakita, very visible po sa ating mga kababayan. Okay? Ayan ang dalawang actors natin sa top of the line. Nakatayo para isa sa screen ang ating poster po. Pangangalaga ng Highway Patrol Group. Maraming salamat. Ako naman ang Reyna Sirena
Yes, encantada Diosa di Muata Samilya. Ate Beng Altamera Sumatra, ang TV host at anchorman ng DXPM 91.9. Magandang buhay po sa ating lahat. Magandang buhay din sa inyo.